Magandang araw mga kaibigan. Ubusin lang natin ang ating dark chocolate. Napakasarap po. Mga kapwa ko senior citizens, invest in your health. Dito kayo magtawag. Ito na po ang pinakamasarap, pinaka-pure, 100% tabliya na natikman ko from Bukidnon. Okay, pag-usapan natin yung allegation. 1.8 billion pesos na foreign travel expenses ni Speaker Romualdez in period of 1 year, more or less. So, totoo ba ito or fake news? Kasi nung inilabas ng SMNI yung laban para sa bayan ni Ka Eric, itong balitang ito, nag-react kaagad ang Kongreso. Yung Secretary General, sabi niya, fake news yan, hindi yan totoo. Ganun lang. Dapat bang paniwalaan ang isang Secretary General na ang paliwanag lang is hindi totoo? Kayo, anong masasabi niyo? Ako, I'm sorry sa Secretary General ng Congress, hindi ko siya papaniwalaan yung ganun lang paliwanag. Maniniwala ko kung maglabas sila ng detailed expenses, details, yung pagbiyahe ng Speaker of the House. Lalo na kung galing sa COA. Pwedeng ma-solve na ang issue pag magpakita sila ng COA or ano. Habang walang COA report, hindi sila na-audit ng COA eh. Certification lang. Paniwalaan ba natin yung nag-certify lang si Speaker Romualdez na yun ang gastos niya? Magpakita sila ng dokumento para maniwala ang taong bayan na hindi totoo yung balita na 1.8 billion ang kanyang foreign travel expenses. Ang response nila is galit through Congressman Suarez, nag-privilege speech at nagpatawag na ng congressional hearing. Ngayon, November 30, gigisahin na nila ang SMNI. So, panoorin natin mamaya yung hearing na yan. And I'm sure haharap si Ka Eric pa. Nako, tapang yan. Walang kinakatakutan yan. Haharapin niya yung mga congressman na yan. Okay, so ako, inanalyze ko. Is it possible na makagastos ng more or less ganyang amount ang Speaker of the House? The answer, my answer is yes. Pansinin niyo, every time na mag-travel ang presidente, nandyan palagi sa tabi niya si Speaker Romualdez. Nakailang biyahe na ba ang Pangulo? 17 trips na ata mula nung umupo. Ibig sabihin, 17 foreign trips na rin ang Speaker of the House. Ang DNR Secretary na hindi sumasama sa foreign trips ng Pangulo. Ang inamin na trip lang, 6 trips, foreign trips. Napabalita, 1.1 billion pesos ang gastos ng DENR Secretary. At yun, hindi nila nirepute. Walang, evasive ang sagot. So to me, may katotohanan yung natanggap na report. Ito, mismong taga-loob ng DNR ang nag-report
kay Senator Tulfo na ganun nga ang expenses ng DNR Secretary. At hindi makasagot-sagot ng diretsahan ang DNR Secretary. Kung nakagastos ang DNR Secretary ng 1.1 billion pesos, how much more ang Speaker of the House na palaging kasama ang Presidente? Ganun lang yun, kasimple. Malala nyo pa yung $2 million na donation ni Speaker Romualdez sa Harvard? Ang napag-alaman ko, I think this year lang, April ba, nagpunta si Speaker Romualdez. Maliban sa biyahe ni Presidente pala, na sumasama siya, may sariling biyahe rin siya. Kasi itong pagpunta niya sa Harvard, sariling biyahe niya ito. Ayun na, lumabas na yung balita na $2 million ang donasyon niya sa Harvard. Saan niya kinuha yun? Yung $2 million, that's 112 million pesos more or less. Saan niya kinuha yun? Pera, personal pera ng Speaker of the House? Well and good. Kailan? Kung sabihin niyang personal niyang pera, naka-indicate ba yung ganong amount na income niya sa SALN niya? Yan ang mga tanong. May opinion, pera ng taong bayan yun. Saan niya i-charge? I-charge niya sa kanyang extraordinary expenses or foreign travel. Yun ang hinala ko. Kaya, hindi malayo yung katotohanan na nakagastos ang Speaker of the House ng ganong amount. Baka mas malaki pa nga eh. Kasi every time na magbiyahe sila, bongga. Charge lahat sa gobyerno ang expenses. Yan po ang nakapanlulumo, nakakalungkot na pangyayari sa ating bansa. Pag gumastos pera ng taong bayan itong mga opisyalis mula sa presidente, like leader, like follower. Presidente, yan na ang Speaker of the House, DNR Secretary. Grabing gastos. Samantala, ang ordinary taxpayer, hirap na hirap makabili ng bigas at ulam dahil pamahal na po ng pamahal ang bigas. Sila, happy. Yung report ng aking puting ahas, itong last na biyahe ng presidente sa California, USA. Sabi niya, sir, happy na naman ang delegasyon ni PBBM. Dahil, sabi niya, sky is the limit ang gastos basta magbiyahe ang delegasyon ni PBBM. So, kasama si Speaker Romualdez doon. So, lumalabas, pag nagbiyahe ang presidente kasama si Speaker, yung gastos ng Speaker at ang mga alalay niya, charge to the House of Representatives na budget. Kanya-kanya yan. Ang presidente naman, yung mga cabinet niya, charge to Office of the President budget. So, kanya-kanyang budget allocation yan. Kaya, tingin ko nga, itong si Congressman Sandro Marcos, para palagi ding sumasama, baka na-i-charge na dito sa kanyang tiyo. Kasi mag-BFF yan, Congressman Romualdez and Congressman Sandro. So, wala tayong magawa dahil nandyan na sila, binotar sila ng taong bayan at magtiis na lang po tayo marami. Alam ko marami sa inyo mga kaibigan yung hirap na hirap sa buhay. Makabili lang ng bigas, okay na ang karamihan, yung ulam, bahala na. Total, ganyan man ang, ako, nasanay ako niyan eh. Basta may kanin, magdildil na lang ko ng asin o bagoong, buhay na ako. Ganyan ako nung kabataan.
So, habang maraming ganyang Pilipino ngayon. Hirap na hirap. Yung ulam ng karamihang Pilipinong pamilya ngayon na nahirapan, noodles na lang. May noodles, masarap ang sabaw. Tapos may kanin. Busog na. Samantala, ang presidente, ang Speaker of the House, ang ibang mga cabinet members, todo ginhawa, biyahe ng biyahe, gastos ang pera ng taong bayan. Kaya, sa inyo po sa Kongres, hindi kami maniwala kaagad yung response ninyo na fake news. Magpakita kayo ng resibo. Nasaan ang inyong resibo? Habang walang resibo, paniniwala kami, balita ng SMNI, na 1.8 billion na ang gastos ng speaker sa kanyang biyahe.